ng Cavite. Ay mga kapanalig, ang bilis ng isang linggo, no? Biruin mo, lumisa na si Nana Choling ang Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga dito sa ating dambana. At tutungo na siya ngayon dito sa parokya ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo sa Sabang. Ating saksihan ang kanyang pagdating dito sa Sabang. Kay bilis ng isang linggo, no? August 10, 2025, 1:42 PM, nagtungo kami sa dambana ni Apo Busting upang mamaalam kay Nana Choling. Lilisan na kasi siya at magtutungo sa susunod na parokyang dadalawin niya. Pagpasok sa dambana ay marami na mga kapanalig doon sa harap, kasama ang Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga o si Nana Choling. Nakahanda na rin ang rito ng pamamaalam at batid kong mabilis na ang takbo ng oras. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon na mabulungan ng panalangin ang Nana Choling at mamaalam sa kanya na punong-puno ng walang humpay na pasasalamat. Nakilala ko si Kapanalig Jairus de la Cruz, the man behind the Obra Maestra paintings ni Nana Choling na ipinagkaloob sa ating parokya. Ayon kay Kapanalig Jairus, mapapansin sa painting na hubad sa ginto ang Birhen. Para tulad ng Reyna de Cavite, ay mapuno din siya ng mga palamuti mula sa mga taong kanyang natutulungan. Nakita rin natin sina Kapanalig JC Fanta at Arkin Alvarez, mga solid Caviteño Kapanaligs natin. Shoutout sa inyo. Nakita ko nga rin pala si Kapanalig Seb or Basti na kasama si Nana Choling. Nice to meet you, Kapanalig. Binigyan nga rin pala ako ni Nanay Mirna ng cute na keychain from Tagaytay. Thank you po, Nanay! 2:07 PM ay sinimulan na ang rito ng pamamaalam na pinangunahan ni Monsignor Narciso Sampana kasama si Reverendo Padre Francis Protasio Cortez III. Matapos mainsensohan ay iginawad na ni Monsignor ang final blessing. Salamat sa Diyos. Nagpaabot rin ng pasasalamat ang Baliwag Procession Assistance. Bilang pasasalamat sa Cofradia de la Virgen de la Soledad de Portavaga ay ipinagkaloob sa kanila ang imahe ni San Agustin de Baliwag na malapit rin sa puso ng mga Caviteño dahil sila rin ay may pusong Agustino, si Tata Usting o San Agustin de Cavite. Ang imahe ay tinanggap ng National President ng Cofradia na si Kapanalig Ginoong Jonel Ryan Enriquez. Nakatutuwa tuwang-tuwa sila sa imahe ni Apo. Viva San Agustin! 2:29 PM, isang sulya pa muli bago lumisan. Lahat ng mga kapanalig natin ay sinamantala na ang huling sandali at mga pagkakataon upang mapagmasdan, maalayan ng panalangin at mahipong muli si Nana Choling bago siya tuluyang lumisan sa ating dambana. Marami ang mga naging emosyonal, di napigilang umagos ang luha, lalong-lalo na kung kasama mo ang Nana Choling ng isang linggo. Tiyak na ito ay kulang pa at habang nagvi-video ako, natawa ako sa pagtama ng liwanag mula sa Capiz glass window ni Apo Gusting mula sa itaas dito sa glass ni Nana Choling. Ang dalawang pintakasi ng mga Baliwagenyo at mga Caviteño. 2:46 PM, may mga humahabol tayong kapanalig na makalapit kay Nana Choling at nagsimula ng umawit at tumugtog na ang karakol sa pagbuhat na magmuli kay Nana Choling palabas sa dambana ni Apo Gusting. Parang kailan lang sa iisang indayog upang malugod siyang tanggapin, ngayon ay binubuhat na siya sa kanyang paglisan. Tirik ang araw sa kalangitan, dama ang init ng pagmamahal ni Nana Choling. 2:48 PM ay ganap nang ipinasok si Nana Choling sa sasakyan. Ang sisipag naman ng mga kapanalig natin mula sa Escapulario Socom ng Mount Carmel Parish sa Sabango. Shoutout sa inyo! At agad-agad na kaming sumakay ni Miguel papunta sa Sabang. Hi mga kapanalig, time check po natin, it's 2:50 PM and natungo na po tayo sa parokya ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo sa Sabang kasi doon na po ang susunod na dalang soledad dito sa Baliwag. So 2 weeks si Nana Choling dito sa Baliwag. This time naman sa Sabang. Nakita ko nga palang muli sina Kapanalig Marian Jane at Kapanalig Vincent kasama ang napakagandang mini version niya ni Nana Choling. Ang cute! Shoutout muli sa inyo! Nagkita ulit kami ni Kapanalig Kuya Anthony, Kuya Ray at Kapanalig Derek, mga Caviteño kapanaligs nating laging kasama ni Nana Choling saan man siya maglakbay. At binigay nga rin pala ni Kuya Anthony itong estampita, tampok ang orihinal na painting ni Nana Choling at ang ilang piraso ng bato mula sa ruins ng Portavaga. Maraming salamat po! Noong nakaraan kasi, may nabalitaan akong nagpapamigay ng big posters ni Nana Choling. And taran, nakilala ko na rin sa wakas si Nana Adela. Ako, sabi ko nga sa kanya, kay tagal ko siyang hinanap. Salamat po. Nung nakaraan mo kasi naubusan.
Sa mga paninda niya kasi ay tiyak na ubos ang mga merch ni Nana Choling. Sa halagang 100 pesos, may poster ka na, may pa-freebie na estampita at nabena ka pa. Saan ka pa? At napakapalad natin dahil bago dumating si Nana Choling, ay nakapanayam natin si Kapanalig Doc Marvin Arnaldo, ang Vice President for External Affairs ng Cofradía de la Soledad de Portavaga na buhat pa sa Cavite. Kapanalig knows, bakit nga ba Nana Choling ang tawag sa Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga? Kasi nagsimula yan sa ibang mga communities sa Cavite na kung saan yung mga patron nila is tinatawag nilang Nana, Tata, like ang pinaka-popular sa amin si Tata Usteng. Yes po. So, hindi talaga namin tinatawag na Nana Choling ang mahal na Birhen ng Soledad. Mga taga Cavite, hindi siya tinatawag na Nana Choling. So, ang tawag namin sa kanya is La Virgen. La Virgen. Mahal na Birhen. La Virgen ng Soledad. Pero, ang mga matatandang Caviteño, ang tawag sa kanya, La Virgen. Talia la ba la Virgen? O nandiyan na ba ang mahal na Birhen in Tagalog? O sabi niya, di salia la Virgen. Ganun namin siya tinatawag. Dahil nga dumadami na yung mga nagdedebosyon sa kanya from the Upland Cavite, Yes, from the Lowland Cavite, yung may mga personal na debosyon kay Tata Usteng, kay Tata Kiko, at sa iba pang mga patron sa mga bayan-bayan sa Cavite. Binansagan na rin nila ang mahal na Birhen ng Nana. So, syempre yung palayaw ng mga tao pag ang pangalan mo yung Soledad, di ba? Choling, madalas. Tinawag nila ng Nana Choling, ang mahal na Birhen. Wala naman ako nakikitang masama doon kasi parang tinatawag lang nila yung nanay nila. Okay. So, kasi yung Nana is magalang na salita yun, referring sa ating nanay. Yung Tata, magalang na salita din yun, referring sa ating tatay. Opo. Alam niyo bang nanakaw ang original na imahe ni Nana Choling? Ito ay nangyari noong 1984, March 16, na kung saan isang umaga ay natagpuan ang altar ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portavaga na wala sa kanyang luklukan. Doon ay napag-alaman na ninakaw ang banal at mapaghimalang karawan Pangulo ng Antiquities Association of the Philippines sa Sinoong Antonio G. Nazareno na siya yung nagpunyagi at talaga namang gumawa ng paraan upang ang mahal na Birhen ng Soledad ay muling makabalik at sa kanyang pakikipagtulungan at sa tulong na rin ng ibang mga deboto ay muling natagpuan ang banal at mapaghimalang karawan ng Birhen ng Soledad ng Portavaga. At noong panahon na yon ay naitakda ang pagbabasbas sa replikang karawan ng Birhen ng Soledad ng Portavaga. Kaya naman naandoon ang dami naming obispo na si Obispo Felix Perez at ang napakaraming mga debotong Caviteño upang saksihan ang pagbabasbas sa replikang larawan ng mahal na Birhen ng Soledad at hindi nila pa alam na ang original na larawan ay muli nang natagpuan. Kaya naman noong mga oras na yon, nagulat ang sambayan ng Caviteño ng aming puting Obispo Felix Perez ay at habang nandoon at nakatanghal ang larawan ng Birhen ng Soledad ay hiniling ng Obispo Felix Perez ang isang dalawang bandehado ng malaking parang platter at ito ay ipinaikot sa mga taong naandoon sa loob ng simbahan at ang ginawa ng mga taong naroon na nakasaksi sa pagbabalik ng Birhen ay lumipad ang kanilang mga suot ng mga alahas at ito ay inialay nila sa Birhen ng Soledad ng Portavaga. At alam po ba ninyo na bukod doon ay may mga matatandang Caviteño na lumapit sa mahal na obispo at ultimo ang kanilang mga gintong ngipin ay inialay nila sa Birhen ng Soledad ng Portavaga upang maibalik ang dating anyo ng ningning, ng ganda ng larawan ng Birhen ng Soledad ng Portavaga. Inabot din naman ng isang taon ang pagsasaayos ng larawan ng Birhen bago na ibalik sa kanyang dating itsura ang Birhen ng Soledad ng Portavaga. Kaya naman, kahit na nanakaw yung kanyang mga original na larawan, makikita ninyo sa dambana ng mahal na Birhen sa Cavite na napapapalumutian pa din siya ng mga gintong alahas at mga mamahaling hiyas. At ito ay sa kabutihan ng mga debotong Caviteño at iba pang mga debotong wala sa iba't ibang lugar sa follow-up question po. Pero totoo po ba na yung lugar na Portavaga po wala na po sa mapa po natin? Or ano po nangyari siya? Di ba na anuhan po siya na giyera po siya? Na pinsala po. Meron pa po bang Portavaga sa Cavite or? Sa kasalukuyan, hindi na natin makikita yung talagang struktura na tinatawag na Portavaga. Dahil yung Portavaga galing sa salitang Puertang Bago, nang ibig sabihin ay isang bagong lagusan papasok
sa loob ng Lumang Cavite o mas kilala sa tawag noon na Cavite Puerto. At doon malapit sa Puertang Bago ay natagpuan ang larawan ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga na palutang-lutang sa dagat ng Kanyakaw. Kaya naman idinugtong sa pangalan ng Birhen ang salitang Puertang Bago, at habang tumagal ang panahon, habang tumatagal ay naging na-Hispanize, so mas naging Kastila yung Puertang Bago, kaya naman ito ay naging Portabaga. So ngayon, mas kilala siya sa tawag na Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Sa kasalukuyan, hindi na natin makikita yung struktura, pero nandun pa rin yung lugar na kung saan nakatayo yung dating tinatawag nating Puertang Bago. At ito ay matatagpuan ngayon sa kasalukuyan sa Samonte Park sa Luzon, Cavite. Ano ang difference ng dating imahe ni Nana Tsioling at ng bagong imahe? Ating ninakaw. At itong alasa to galing pa sa galleon trade. Oo, galing trade pa, grabe. Nangihinayang man kami sa significance niya, sa historical value niya. Kaya lang wala, yan yung nanakaw talaga. Yan mga na-replace siya nito. Ito na yung bago. Yes po. Pero ano pa rin ito, pero mga ginto pa din lahat. Yung nakakatuwa doon yung moment na nag-donate ng mga alahas. Nakilala ko nga rin pala si Kapanalig Don Noble na buhat rin sa Cavite. Shoutout po sa inyo! Matapos ang isang makabuluhang interview na puno ng kasaysayan at aral, 3:50 PM ay inabangan na namin ang pagdating ni Nana Tsioling. Kumaway pa nga si Kapanalig Kuya Daniel, shoutout sa iyo Kuya! 3:59 PM, bitbit ang mga mini replica at posters ni Nana Tsioling, sinalubong na siya ng mga mananampalataya ng Sabang. Tumunog na muli ang batingaw. 4:05 PM nang ibaba na ang imahe ni Nana Tsioling. Sama-sama nang sumigaw ng Viva ang mga kapanalig. Nakatutuwa, isang linggong mananatili na lamang muli si Nana Tsioling dito sa Baliwag. This time, buhat na siya ng mga mananampalataya ng Sabang. 4:09 PM nang pasimulan ang rito ng pagtanggap sa pangunguna ni Father Francis. 2 titulo ng Mahal na Ina, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo at ang Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, pagtatagpong makasaysayan sa parokya ng Bundok ng Carmelo. Sabi nga ni Father Francis, pakikuha po ng inyong mga panyo o anumang nais po ninyong iwagayway para sa ating Mahal na Birhen, ang Mahal na Birhen de la Soledad de Portabaga. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Pagpapamuno natin ang ating mahal na ina. At sama-samang nagpalakpakan ang lahat. Nagkasama-sama nga pala kaming mga kabataan ni Apo Agustin, sina Kapanalig JD, Prince at Arnold, kasama rin si Miguel. Nakilala ko nga rin pala si Kapanalig Jacob, isang kiddie kapanalig. Shoutout sa iyo! Sa abot ng aking makakaya, matayag man ang retablo ni Nana Tsioling ay tumingkayad ako upang maihipo lahat ng mga posters niya. Blessed na blessed mga kapanalig! Pagbalik sa dambana upang magsimba, nakita ko naman si Kapanalig Sean Aldrich kung saan ibinigay niya itong cutie drawing niya. Tampok ang una naming pagtatagpo noong unang araw ng Dalang Soledad sa dambana. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal, Kapanalig Sean Aldrich. Sa isang linggong pananatili ni Nana Tsioling sa dambana, bigla akong napalapit sa kanya. Bukod sa mga biyaya at mga panalangin kong kanyang dininig, napansin ko rin ang buhay ng ating mga kapanalig na kanyang binago. Sana ay hindi natin siya malibutan. Sa mga kuhang larawan, posters, estampita, panyo at memorabilia ay atin siyang maalaala. At tandaang may isang inang katulad niya na kahit gaano ka man kalayo ay tiyak na lalapitan ka niya. Viva Reina de Cavite! Viva Luz de Filipinas! Nakatutuwa na sa isang linggong pamamalagi ni Nana Tsioling sa ating dambana ay maraming pusong napukaw, mga debotong nakalapit at naibulong sa kanya ang mga kahilingan at pasasalamat ng kanilang mga puso. Sa paglisan ni Nana Tsioling dito sa ating dambana ay huwag nating limutin ang kanyang iniwang debosyon sa atin. Bagamat kahapis-hapis na pinagdadaanan natin dito sa mundo, alalahanin natin na minsang may isang inang nahapis rin, ngunit nagkaroon rin ng kagalakan at kaluwalhatian. Viva Reina de Cavite!
Viva Luz de Filipinas! Dito po nagtatapos ang isa na namang Math Ventures. Kita-kits mga kapanalig, God bless us always. Luz del Filipinas.